Mga kababayan. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung para sa Lord naman, parang inaantok pa eh. Yung palakpak na alam mo makakasama ka ng youth camp. Yung palakpak na alam mo nag-provide na si Lord. Yung ganon. Yung palakpak na alam mo merong gagawin si Jesus sa buhay mo ngayong hapon na to. Ay. Sige. Alam niyo ba, dapat kapag pumapalakpak tayo, dapat palaging ganyan? With or without condition, kasi bakit? Karapat dapat si Lord sa ganyang klase ng palakpak. Check nga natin ulit. Yan, ha? Come on. Praise the Lord. Ang bilis, March na nga. Pakigreet yung katabi mo, Merry Christmas. Alright, ang bilis, no? Parang kailan lang, inintayin natin yung Pasko. Tapos, nag-New Year. Yung iba sa inyo, nagtalunan pa. Akala mo, tatangkad pa. Diyan lang. Tapos, nagpasukan. Ngayon, nag-February. Lumipas yung Hearts Day and all. Ngayon, March na nga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa mga hindi pa nakakapag-register, mag-register na po kayo. Kasi mabilis na lang yan. Baka maubusan kayo ng slot sa ating youth camp. Meron po tayong bilang lang na target ngayon. So kapag lumagpas tayo doon, it's possible na hindi po kayo makasama. So pakisabi naman sa katabi mo, kumuha ka na ng registration form. Tapos papirma mo, huwag mong dayain. Meron sa inyo, kayo namimirma. Pinapangitan nyo lang yung pirma para halatang di sa mga magulang ninyo. Alright, tapos upon pirma ng mga magulang, pwede na kayo mag-register with a down payment of 1,000 pesos. Tapos supportahan nyo yung fundraising natin, para sa inyo din yun. Okay, mag-ipon na lang kayo para di na kayo gagasas. Alright, so ngayon po, nasa bagong month tayo. Of course, nasa bagong series tayo na pinamagatang Destined to be like Christ. Uy, ang tanong, handa ka na bang maging kawangis ni Kristo? Pakitanong nga yung katabi mo, gusto mo bang maging kawangis si Kristo? Kapag yan humindi, medyo matakot ka ng konti. Dalawa lang yung kapupuntahan mo dyan, maging kawangis mo si Kristo o maging kalaban mo si Kristo. So doon tayo sa magiging kawangis po natin ng ating Panginoon. So buong month ng March, ito po yung pag-uusapan natin. At ang pinakaunang topic po natin is this: be like Christ in His love. So ang ibig sabihin, gayahin daw natin. Pakiabusan tayo Jesus nung makalano yung linugod. Or kung paano tayo magmamahal dito po sa era po natin. And of course, sa pagmamahal, kapag usapang pagmamahal, usually tayo, tinatapik natin, love life, it is about a romantic kind of love. Pero ngayon po, medyo aalis muna tayo dyan. Okay ba tayo doon? Ready na ba kayong magmahal na hindi romantic? Yan. Sure? Yung iba sa inyo, gusto pa talaga. Alright. So ang sabi po, ito po yung pag-uusapan natin. Dito po manggagaling ang lahat. Romans 8:29-30. For those who God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those who He called, He also justified. And those who He justified, He also glorified. So, segue lang, mabilis lang to. Meron kasi mga doctrines na ginagamit itong verse na to for them to prove na merong predestination in the context of God already chosen kung sino yung mapupunta sa langit at sa impyerno. Okay, that's different kind of predestination sa Bible. Kasi po ito, biblically, nandyan, ang sinasabi pong predestination na dapat kapupuntahan po natin ay makawangis po natin ang ating Panginoon. Are we clear? Clear ba tayo dyan? Kasi marami po naglilipa ng mga katuruan sa panahon po ngayon na hindi, meron lang inelect ang Panginoon. Meron lang pinili yung Panginoon na mapunta ng langit. E paano yung hindi napili? Wala silang chance. Kasi si Lord yung namili sa mapupunta ng langit. Ang ibig sabihin, in their context, yung mapupunta ng impyerno, kasalanan din ng Panginoon. But biblically, it's not about that. Ulitin ko lang, predestination. With its same context, dito lang po, ano lang to, segue lang to na mabilis. Yung predestination na sinasabi po dyan is we are predestined. Tayo na mga tumanggap kay Kristo na makawangis po natin si Kristo. Okay?
So ito, yung inaasahan po ng Panginoon sa atin. At yung process na to, ang ibig niya sabihin, this process is often called sanctification or Christ-likeness. Sino sa inyo yung naghahangad na maging forerunner someday? Magtaas ng kamay. Tandaan niyo yung sanctification. Tinatanong ko po yan. Meron na kasing interview ngayon eh. So itatanong ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sanctification, ng glorification, ng justification. Pero yung ibig sabihin daw ng sanctification or for you to be conformed, to be like His Son, is everyday nagiging banal ka. Not by your own works, pero dahil po sa biyaya ng Panginoon. At kapag nagiging banal ka, araw-araw, nakakawangis mo yung ating Panginoon. Yun daw po yung process of sanctification. Umaayaw ka sa kasalanan. Humihindi ka na sa kasalanan. Gets? Are you there? Ang sabi dito, being like Christ is not just a journey. Or it is a journey, not just a destination. Hindi lang yung one-time event na hindi, kawangis ko na si Kristo. Hindi, tinanggap ko na si Jesus, born again na ako, Christian na ako, kawangis ko na si Kristo. Hindi po siya ganun. It is a lifetime na journey po na araw-araw dapat nakikita po sa atin ng ating Panginoon. Sino sa inyong naniniwalang meron pa siyang kasalanan na gagawa? Magtaas ng kamay. Ayan. Praise God. Lahat honest, ha? Lahat tayo nagkakamali pa rin eh. No? Sadya man natin or hindi, meron pa rin tayo nagagawang kasalanan. At kapag nag-e-enjoy ka sa kasalanan, ang ibig sabihin, palayo ka na ng palayo sa wangis ni Kristo. Pero kapag inaayawan mo yung kasalanan, inoohan mo yung kabanalan ng Panginoon, yung kabanalan, yung righteousness, yung standard ng Bible, ang ibig sabihin, mas nakakawangis mo si Kristo. Yan yung sanctification process. Alright? At least meron na kayong question number 1 na sagot kapag tinanong ko kayo about us sa pagiging forerunner natin. So, ang ibig sabihin niyan, pag-uusapan po natin, yun nga, makagaya po natin ng ating Panginoon sa pamahal. Pero meron ako mangilan-ngilang tanong. Gaano kadali para sa inyo na mahalin yung mga tao o yung tao na sinisiraan kayo patalikod? Nagigigil na ako, kuya. Bakit mo sinabi yan? Meron na sa inyo, may naaalala na agad. Relapse yarn. Paano naman yung kaklase mo na binubuli ka? Gaano kadali na patawarin mo yung kaklase mo na binubuli ka? Or gaano kadali na yung pinagkakatiwalaan mong kaibigan, that person whom you shared your secrets, darkest, deepest secrets, tapos shinare niya sa iba. Sabi ko, nung nag-search ako ng question, ouch ito ha. Masakit to. Sabi dito, gaano kasakit, or gaano kadali para sa'yo na patawarin mo yung pamilya mo na nag-cause sa'yo para masaktan ka. At kanina habang nagre-review ako, kadating po namin, ito yung isa sa mga inad ni Lord. Gaano ka kaya ka-willing patawarin yung tao, tulungan, mahalin yung tao na nag-cause sa iyo ng trauma. Is it easy? Let's be honest. Is it easy? Alam nyo ba, nung pinag-aaralan namin to kahapon, sinabi ko sa meeting namin, nakaka-born again yung topic. Feeling ko sobrang kailangan ko to na merong, kailangan ko yun. Kasi minsan nakala natin okay na tayo eh. Pero in reality, upon studying the scriptures, nakikita mo yung mga flaws mo. Nakikita mo na kailangan mo pa pala mag-improve dito sa bagay na to. And to tell you honestly, with all honesty, mahirap umibig ng kagaya ng kay Kristo. Totoo man. Tama. Ito yung pag-aaralan po natin ngayon. And I hope, bagamat mahihirapan po tayo sa sarili po nating kakayanan, pero meron pong biyaya ng Panginoon na tutulong po sa atin na magawa po nating umibig kung paano po nagmamahal ang ating pong Panginoon. So sabi dito, be like Christ in His love, therefore, love unconditionally. Ito palang mahirap na eh. Alam mo ba yung ibig sabihin ng love unconditionally? Meron po nalagay na script dito pero babasahin ko lang yung sasabi niya. It means loving without limits or expectation. So kapag daw nagmahal ka, ibibigay mo lahat. Ayan, ibibigay mo lahat. Okay? Pero, wala kang inihintay na pagbabalik. Wala kang inihintay na, hindi ka i-reciprocate. Yan, thank you. Thank you. Palakpakan natin yung nasabot natin. So,
Ang ibig sabihin, kapag ibinigay mo lahat, huwag kang mag-expect ng kapalit. Uulitin ko lang. Disclaimer lang. We're not talking about romantic relationships. Kuha, baka pagkatapos nito, ibigay mo lahat sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Hindi po yun. Hindi, kuya. Mahal ko kasi siya, binigay ko lahat. Wala akong hinihintay na kapalit. Iba yun. Okay, aalis muna tayo sa romantic relationship. Magdi-disclaimer naman ako kapag pag-uusapan po natin yan. Pero ang sabi dito, yung loving unconditionally means you are loving other people without limits or without expectation. Ang sabi po ng Matthew 5:43 to 48, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Ayan, ang sabi po dyan. Mahalin mo daw yung neighbor. Matagal neighbor? Kapit-bahay mo. Kapit-bahay. Ayan. And hate your enemy. But I tell you, sabi po ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. I-scrutinize lang po natin ng konti. Ang sabi dyan, kung minamahal mo lang, yung mga tao na nagmamahal sa'yo, anong sense nun? Yes, automatic kasi even yung mga masasama, ginagawa yan, tama? Alam nyo, yung mga pinakamasamang tao, pati yung mga pamilya nila, mahal nila. Kaya nga meron mga nagnanakaw, ginagawa yung ano kasi, meron pa rin certain na pag-ibig sa kanila kasi minamahal sila ng family nila. Though not everyone. Hindi po lahat. Pero merong mga certain na tao, hindi ko po gina-justify yung krimen. But kahit gaano siya kasama, meron pa rin pag-ibig sa puso niyan. Sino yung minamahal niyan? Yung mga tao na nagmamahal sa kanya. Typically, ganyan po. And then ang sabi dito, love your enemies. So ang ginawa po ni Jesus dito, sinif niya yung kwento. Pinalitan niya yung standard. Nag-set siya ng standard na kung yung sinasabi ng mundo, mahalin mo lang yung mga nagmamahal sa'yo, ito yung sasabihin ko sa'yo. Mahalin mo, ipanalangin mo yung mga may ayaw sa'yo. Ngayon tatanungin kita, gusto mo bang umibig kagaya ng pag-ibig ni Kristo? Ang tanong, uulit-ulitin ko yung mga tanong ko kanina, willing mo bang patawarin yung tao na nanakit sa'yo? Willing mo bang tignan sa mata at masabi mong pinatawad mo na yung tao na nanira sa'yo? Kanina 100%, ngayon mga 42 na lang eh. No? So I hope, bago po matapos to, talagang matuto po tayo. Uulitin ko lang, I'm not being hypocrite here. When we studied this word, ako mismo parang sabi ko, oh thank you Lord, kailangan ko talaga ng grace mo. Kasi hindi pa tayo nga perfect, so kailangan po natin na mababago tayo. Ang sabi dito, pray for those who persecute you. Hindi po ipanalangin na sana mamatay sila. Ano, kunyari meron kang kagalit, tapos sabi ng word, pray for those who persecute you. Lord, patayin mo yun. Lord, masunog sana yung bahay nila. Hindi sasagutin ni Lord yung ganyang prayer. Alright? Ipanalangin po natin na makatanggap sila, makilala nila yung Panginoon, maranasan kung ano yung nararanasan po natin. Tapos ito yung common grace na sinasabi po natin. Pakisabi, common grace. Pinakita dyan ng Lord na kahit gaano kakasama, mabuti pa rin yung Panginoon. Kasi bakit? He causes the sun to rise to the good and evil. He sends rain to the righteous and unrighteous. Yan po yung common grace ng Panginoon. Pero ang sabi dito, if you love those who love you, anong reward nun? Kung mahal mo lang yung mga nagmamahal sa'yo, anong reward nun? Ang sabi dyan, are not even tax collector doing that? Kapag sinabing tax collector, yung pinatutungkulan po dito yung mga makasalanan na tao. Ang sabi dyan, and if you greet only your own people, nagiging mabuti ka lang sa kapwa mo, sa mga kakilala mo, sa mga friends mo lang. Pero hindi sa iba, ang sabi dyan, di ba pati ng mga pagans, ginagawa nila yan? Ang sabi dito, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ang sinasabi lang dito, being like Christ means loving beyond comfort. Pakisabi, loving beyond comfort. Loving beyond preferences and loving beyond fairness. Eh bakit kung mamahalin niya ng unfair naman, sinaktan ako? Tingnan natin to. Hanggang mamaya, mag-focus tayo sa krus. Alright? Pagmasdan natin. Palagay mo ba fair na mamatay si Jesus doon? Why do you see? What do you think? Is it fair na si Jesus yung nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko? It is not. Kaya nga ganito yung Christ
likeness natin sa pag-ibig. Magmahal tayo unconditionally. Ang sabi dito, Jesus calls His followers to a high standard, not just loving those who love us, but loving those who oppose, who hurts, who rejects us, who cause us traumas, or who said bad things about us. Ang kailangan po natin gawin bilang mga Kristiyano na umiibig at tagasunod ng ating Panginoon, mahalin din natin sila. Kuha, tatanungin ko ulit kayo, ready pa po ba kayong magmahal na kagaya ng kay Kristo? Sa ating mga kabataan, talagang dinaba yung sarili. No? Mama mo, kabataan. If you support me, ito yung mindset. Kung susuportahan mo ko, susuportahan kita. Till I die, bro. Amen. Till I die. Till I die. Okay? Kapag tinext mo ko, titext kita. Kapag nilike mo yung post ko, hindi ka pa nagpo-post, naka-like na ako. Grabe support no? Meron ganitong mindset yung mga kabataan Kung nandyan ako and you are giving me the same energy, I'm gonna give you the same energy na pinapakita mo sa akin. So, ang ibig sabihin, kung hindi mo ko tinutulungan, I don't even care about you. Kung hindi mo ko kinokontak, huyo ka sa akin, boy. Kasi kung hindi mo ko papansinin, bakit kita papansinin? Reality ba? Reality, ganito po yung nangyayari. But that's conditional love. Take note of this. Conditional po yung pag-ibig po na yan. Kasi naghihintay ka ng kapalit. If you do this, I'll do this to you. Nakukuha po ba natin? Pero hindi po ganyan yung tinuro ng Panginoon sa atin. Kaya challenge to Heart check at the same time, pabago po tayo sa Panginoon na am I really showing other people yung puso na meron ng ating Panginoon? Are we living yung pong buhay na nakikitaan tayo ng pag-ibig ni Kristo? So, pakisabi naman sa katabi mo, medyo mag-in-depth tayo ng konti. Aalis muna tayo sa landian topic. Aalis tayo sa puro romantic topic. Aalis tayo sa nakakakilig na topic. Kasi bakit? Now is the time na tayo naman yung magbibigay sa iba. Alright? Ang sabi po dito, kwento to ng The Parable of Good Samaritan. Sino nakakaalam? Konti lang. Yung Good Samaritan. So, basahin muna natin. Alright. Luke 10:25 to 37. On one occasion, an expert in the law, ang sabi, mga lawyers, ito po yung audience ni Jesus dito po sa kwento na to. Lawyers nila, ang ibig sabihin ng lawyers, maalam sa law. Expert nga Stood up to test Jesus. So, sinusubukan nila si Jesus. They are testing kung hanggang saan yung kakayanan ni Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ano po yung dapat kong gawin para po magkaroon ng buhay na walang hanggan? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Take note, yung sumagot po nito, teachers of the law. Okay, yung mga nakakaalam sa salita kasi tinanong sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, you have answered correctly. Tama! May tama ka. Ito po yung sinagot ni Jesus. Jesus replied, do this and you will live. Gawin mo to, gayahin mo to, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. But he wanted to justify himself. Kasi bakit? Alam niya na hindi niya ginagawa to. Alam nila na hindi nila ginagawa to. So ang sabi niya, eto, nag-follow-up question siya para siguro padaliin yung kondisyon na sinet ni Jesus. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Sino daw yung kapwa? Kapwa, tama, kapwa. Hindi pala kapitbahay, no? Simula kanina, nire-review ko kapitbahay. Sino yung... Moments din minsan No? Sabi dito, sino yung neighbor ko? Sino yung kapwa ko? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Itong Jerusalem to Jericho na to, ito pong daanan po nila, trivia lamang. Hindi po, makaramihan po sa mga nagta-travel na nag-iisa dito, iniiwasan to. Why? Sa kultura po na meron noon, kilala po itong lugar na to sa mga crimes. So ang ibig sabihin kapag dadaan dito, lalo na kapag meron pong mga valuable na bagay, merong mga mahalagang bagay, merong mga pera na dala, for example, hindi sila dadaan dito na nag-iisa lang sila. Why? Kasi alam nilang merong mangyayari sa kanila. So mostly, ang sabi po na nabasa ko kanina, mostly, yung dumadaan po dyan, mga caravan. Maramihan, para hindi po sila abugbog na. Alright? Ang sabi dyan, kilala ng maraming crimes dito, ayan, when he was attacked by robbers, so, na-attack. Ano po yung ginawa sa kanya? They stripped him of his clothes, hinubaran,
pinagbubugbog, and went away, leaving him half dead. So ito daw yung nangyari dito po sa tao na to na papunta ng Jericho. Ang sabi dito, binugbog siya, hinubaran, na parang patay na siya. Siguro gamitin natin yung salitang parang patay na siya. So ang sabi dito, a priest happened to be going down the same road. Meron daw pare or sa ano po natin ngayon, leader ng church. Sabihin natin, pastor. Hindi ako to kwento to sa Bible. Merong pastor, ang sabi dyan, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So nung nakita niya nung merong nabugbog, na merong nakangailangan ng tulong, ang ginawa ng tao na to, ng leader ng church na to, ay, may nakita ka ba? Ano nakikita? Dito siya dumaan. Nandun yung nakangailangan eh. Tapos, ang sabi pa ng pangalawa, 32, so to a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Alam niyo po ba bakit Levite and priest yung ginamit? Kasi sila yung neighbor ng nabugbog na to. Okay, sila po yung neighbor. Basically, sila yung religious people na dapat tumulong. But what they did is this. When they saw the man na nabugbog, hindi ako dyan dadaan. Ayaw dyan, baka mabugbog din ako. Kasi bakit? Meron ako nabasang theologian ang sabi niya, tinry kong ilagay lahat ng reason para magkaroon ng reason yung priest at saka yung Levite na hindi tulungan to. Sabi nila, sabi nung pastor, ayaw kong tumulong dyan kasi baka mabugbog din ako. Parang valid eh. Ayaw kong tumulong dyan, baka pati ako nakawan. Itong dalawang to pala. Ayaw kong tumulong dyan kasi magsiserve pa ako sa church. Hindi ko tutulungan yung tao na yan kasi pupunta pa akong church. Hindi ko tutulungan yan kasi magsisave pa ako, baka malita ko. Parang tama. Parang tama. Pero yung pong tao na to, he is in need of immediate help. Itong tao na to, kailangan niya ng agarang pagtulong. And then, ang sabi dito, so, yung Levite and yung priest, hindi nila dinaanan kasi nga iniiwasan po nila. Verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Another side story. Bakit Samaritan yung ginamit? Alam nyo bang this time, yung Samaritan at saka yung mga Gentiles nag-aaway yan? Ayan, yung mga Jews rather. Yung Samaritan at saka yung mga Jews, they despise each other. Ayaw nila yung bawat isa. Pero dito po sa kwento na to, kung sino pa yung kasaman, kung sino pa yung kaaway, siya pa yung tumulong. Siya pa yung nag-stop and nag-help. Ang sabi po dito, when he came, the Samaritan as he traveled, came where the man was. So nilapitan niya. Intentionally pinuntahan niya. Ang sabi po dito, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds. So ang ginawa po niya, tinulungan niya yung mga sugat, nilagyan ng aqua bendita, yung mga bumubukal-bukal. Tapos binigyan ng band-aid, binigyan ng something. Hindi ko alam kung ano yung nilagay niya dyan. And then ang sabi dito, pouring on oil. Tapos sinearch ko kanina anong meaning ng oil. Para pala ma-soothe yung pain. Kaya kailangan ng oil. Tapos sabi ko, Lord, bakit merong wine? Nag-shot ba sila sa gitna? Ang sabi dito, yung palang wine, meron siyang antiseptic effect. Ang ibig sabihin, para hindi siya ma-infection. Anti-infection. Ganun po yung purpose pala ng wine. Then he put the man on his own donkey. So, sakay-sakay niya, dala-dala niya yung donkey niya. And then ang ginawa niya, bumaba siya, tapos sinakay niya. So, ang ibig sabihin, from where he saw the man, papunta dun sa inn, naglakad lang yung tao. Bakit? Kasi tinulungan niya nga eh. Okay, nakikita niyo yung kwento? Nakakasunod pa po ba? Ang sabi dito, ayan, he walked and brought him to an inn and took care of him. Yung inn po, parang siguro to simply, hospital. Dinala niya sa ONA. Pakisabi ONA. Alright? Pero, hindi suplado yung mga nurses dito sa kwento. Then, Verse 35. The next day, he took out 2 denarii and gave him to the innkeeper. Ulitin ko lang, segue lang ulit. Yung 2 denarii, ito po yung a day's wage ng tao na to. Isang araw na sweldo kasi yung mga sweldo po nila, base sa kwento na to, arawan. Biblically, kung mapag-aaralan ninyo, pati yung mga workers na nag-work ng 8, ng 4, ng 3, pare-pareho sila ng sweldo. Meaning, arawan po yung sweldo nila. So yung sweldo niya ng isang araw, binigay niya sa hospital. Tapos ang sabi niya doon, ayan, he gave in to the innkeeper, look after him, he said, and when I return, babalik ako. Tapos, kung ano pa yung nagastos ninyo, babayaran ko. Nakuha ninyo yung kwento?
Uulitin ko lang, from the context, yung Samaritan, kaaway po nila. Yung Samaritan, ayaw po nila nakikita yan. They despise each other. Pero siya pa yung tumulong sa kanya. And then, ang sabi dito sa verse 36, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robber? Ito yung tanong ni Jesus sa mga lawyers. Anong sabi nila? The experts in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So, meaning, sa atin, bilang tagasunod ng ating Panginoon, kailangan daw kung ano yung ginawa ng Samaritan, gawin din natin. Ang tanong, madali ba? Madali bang gawin yon? Imagine nung makikita ka na nanlilimos, 20 na lang yung pera mo eh. Pangmerienda mo pa yung kauwi. Pero sinabi ng Lord, ibibigay mo kaya? Eh kuya, mamamasahe pa ako. Ano sasabit akong jeep? Nagigets niyo yung contrast. Gaano kaya tayo kawiling maging Samaritan? Good Samaritan. Gaano kaya tayo kawiling ibigay ang lahat-lahat? Ang sabi po nito, tapos meron ako napag-aralan. Yung contrast nito kay Jesus, dito sa Good Samaritan nito. The Samaritan was an outsider. He was despised by many. Mamaya, babasahin natin yung translation na yung tawag sa kanya, despised Samaritan. Alam niyo bang si Jesus despised by many as well? He was despised by many. The Samaritan came after others failed to meet the need. So did Jesus. Kasi nga bakit? Yung mga pinantatapal po nila ng mga kasalanan before, it is not for them to be forgiven sa mga kasalanan. Pangtapal lang. Pero nung dumating po si Jesus, dahil hindi ma-meet yung need para mabayaran yung kasalanan, dumating na si Jesus. Kasi hindi na kaya ng hayop. Hindi na kaya yung pagpapatawad ng kasalanan. The Samaritan came before it's too late. Ganyan po yung ginawa ni Jesus sa atin. Naaalala niyo nung bago kayo sumuko? Naranasan niyo yung pag-ibig ni Jesus. Naalala niyo na feeling mo sobrang dumi mo. Ako kasi ito yung naramdaman ko eh. Feeling ko sobrang dumi ko. I was a hopeless case. But then again, when I watch yung pong Via Dolorosa, nasa youth camp po kami, then doon ko na-realize, sabi ko, grabe ka Lord. Kasi wala na akong nakikita pag-asa sa sarili ko eh. I'm parang outgoing lang. Come what may lang. Mangyari na mangyari. Wala, goods lang ako. Wala akong plano sa buhay. But then Jesus came and He shifted everything sa buhay na meron po ako. And then the Samaritan came and gave everything he has. Ito mismo yung pinortray po ni Jesus sa atin. Just to have a contrast po kung sino yung Samaritan. No? Parang pinapakita lang ng Bible na yung Samaritan na to, ito po yung ginawa ni Jesus na ibinigay niya lahat. Na tayo bilang mga tagasunod, dapat gawin din po natin. Remember this, neighbor po, hindi siya kapitbahay. Hindi kapitbahay yung neighbor. Yung neighbor, kapwa-tao. Actually, sa kwento po na to, yung neighbor is kung sino man yung nangangailangan. Are you there? Ang tanong, gaano ka willing tumulong sa mga nangangailangan? Gaano ka willing ibigay lahat sa mga nangangailangan na hindi mo tinitignan na merong ginawa bang mabuti o masama sa iyong tao na kapag nakita mo na nangangailangan, nakikita mo na nadadown yan, nakikita mo na discouraged, you are there, chinachat mo yan or kinakausap mo yan, kapatid, nandyan si Lord para sa'yo. Alright? Tapos, mabilis lang ulit na daming segue, mga 3,005. Kapag pala merong humingi ng tulong sa inyo, natutunan ko lang po to sa counseling na pinag-aaralan namin noon. Kapag merong humingi ng tulong sa depressed yung tao, namatayan ng mahal sa buhay, or merong pinagdadaanan, nag-aaway yung magulang. Ano to, counseling 101, mabilis lang. Kapag lumapit sa'yo, alam mo, sakit ng pakiramdam ko, gusto ko na sumuko sa buhay. Wag mong sasabihin naiintindihan kita. Kung hindi mo naman naiintindihan yung tao. Pwede mo sabihin yun if you came from the same story. If you came from the same na pangyayari na, for example, lumapit sa'yo, namatayan. Tapos ikaw, namatayan ka rin ng tatay, ng nanay, or ng... Pwede mo sabihin yun. Pero wag mo sasabihin na naiintindihan kita sa pagkakataon na hindi mo naiintindihan. Alam niyo kung ano yung pinaka-safe sabihin? Kapag merong lumapit sa inyo na hindi nyo maintindihan. Kasi for example sa akin, merong lalapit sa akin, kuya, hindi ko na alam yung gagawin ko, namatay yung parent ko. Hindi ko naman alam na yung pakiramdam na namatayan ng parent. No, alam ko yung namatayan ng tita. Meron akong tita na namatay, naka-close ko. Pero hindi yung parent na, hindi ko pwede sabihin na naiintindihan kita. Alam niyo kung ano yung pinaka-safe sabihin? Naiintindihan ka ni Jesus. Nandito ako para tulungan kita, para ipag-pray kita. Huwag tayong magmagaling kapag counseling, ha? Ha? Kasi bakit? Baka merong lumapit sa inyo, humingi ng tulong,
Tapos sinabi niyo, naintindihan kita. Sabihin sa'yo, o ikaw na lang magdala ng problema ko, naintindihan mo naman pala eh. Baka kasi it can do more harm than good. Okay? Marami kasi nahihingi ng tulong sa atin, so wala lang. Ano ko lang yan. So sa mundo, ang ituturo sa atin, mahalin mo yung neighbor mo, kagaya nga na sinabi ni Jesus, mahalin mo yung nagmamahal sa'yo. Ito yung common expectation. And you hate your enemy. Ito po yung cultural norms sa panahon po na to. Actually, hanggang ngayon, ito yung tinuturo ng mundo. Give the same energy. Kung masama sila sa'yo, maging masama ka. Tama. Give the same energy. Ito po yung tinuturo ng mundo. Pero yung command po ng Panginoon, love your enemies. Pakisabi, love your enemies. Pakisabi sa katabi mo, mahalin mo daw yung kaaway mo ko. Mahalin mo daw yung kaaway mo. Yan. And then pray for those who persecute you. Ito daw po yung command ng Panginoon sa atin. Ito dapat yung nakikita sa atin na ipanalangin po natin at mahalin po natin yung mga umaaway sa atin. Last Wednesday, ito, listen to this. Ang grabing revelation din to ng Wednesday, nung preaching Wednesday, panoorin nyo. Pero kinlarify po na tayong mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano tinanggap si Jesus, magtaas ng kamay. Talagang proud ka tinanggap mo si Jesus. Ayan. O sige, baba nyo na. Tayong mga Kristiyano, though hindi tayo perfect. Tama? Perfect na kayo lahat? Ba't naiwan ako? Hindi tayo perfect, no? Baka meron pa nakakagawa sa atin, pero patulong tayo sa Panginoon. Hindi tayo yung nangaaway. Pero mga enemies, pero hindi tayo yung nangaaway. Tayo yung inaaway. Pero hindi tayo gumagante, pinapanalangin natin. Clear? Clear. Para lang pare-pareho tayo ng tinatayuan. And with that, gusto ko yung invite sa ating meeting of the Prayer Warriors. Every Wednesday, 6 p.m. po yan. Dito sa ating bahay sambahan. Come on. This kind of love is not emotional affection. Hindi by feelings. It is a deliberate choice to seek someone's good even when they do not seek yours. Ang ibig sabihin, ginagawa mo, minamahal mo, tumutulong ka pa rin kahit hindi ka tinutulungan. At ganyan yung mga taga-Calvary. Ganyan yung mga YDC. Come on. Ito yung pinakita po ng Panginoon. Bilisan ko ng konti. He healed those who doubted Him. He showed compassion to the sinners. That was us before. And on the cross, He prayed for His executioners. Ito yung ginawa ni Jesus eh. Pwedeng magalit si Jesus. Pwedeng sabihin ni Jesus na kung alam nyo lang, ginagawa ko to para sa inyo. Pero alam nyo kung ano yung sinabi ng Lord? Nung nakapako siya sa krus, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Yun yung puso na gusto ni Jesus na magkaroon tayo. Ang tanong, gaano ka-ready na magkaroon ng ganong klaseng puso? Ulitin ko lang. Ulitin ko to. Hindi natin kakayanin kung sa atin lang. Kasi tendency po natin gumante. Tendency po natin mag-curse. Tendency po natin i-wish na mamatay, merong mangyaring masama sa mga tao na merong ginawa ng masama sa atin. Pero ngayong araw na to, mababago yan. Ngayong araw na to, ipapanalangin na natin sila. Amen po ba? Amen. So, to grow in Christ-like love. Ang sabi dito, meron po akong nalagay na 4 lang, na practical. Pwede nyo pong gawin to sa buhay ninyo. Simula paglabas sa sanktuaryong to. Ang sabi dito, para lumago, yung pag-ibig na kagaya ng kay Kristo na meron po tayo, pray for difficult people kung kilala nyo by name. Are you there? Practical application lang. Para ina-apply na natin agad. So kung merong someone na nakagawa sa'yo, maybe your family, your friends, your workmates, yung classmate mo, kung sino man, ipanalangin mo by name. Kuha. Amen? Madami may kagalit sa inyo pag-pray nyo. Refuse to rehearse offenses in your mind. Pangalawa, so kung meron nagawang masama sa'yo, huwag mong ulit-ulitin. Oo nga, kawawa nga ako. Ginati ako ni Linda. O hindi ko pa pinanood yun, pero alam nyo na, maganda daw. Sumikat bigla si Linda no? So, i-refuse mo daw, wag mo daw uulit-ulitin sa isip mo yung ginawang kasamaan or kamalian sa'yo. Nakuha? Pangatlo, look for ways to bless instead to avoid. Look for ways to bless instead to avoid. So, sa atin lahat, pwede natin i-bless yung family natin. Pwede natin i-bless yung kaklase natin. Kahit sino nakapaligid sa atin. Instead, na-i-avoid natin silang tulungan. And last but not the least, ang sabi po dito, remember. Pakisabi remember. Remember how Christ has loved you
undeservedly. Ang sabi po dito, remember how Christ has loved you undeservedly. Nakuha? So ang ibig sabihin, by applying these things sa buhay natin, take note walang bata-bata, walang mata-matanda dito. Walang taba, walang payat. Walang lalaki, walang babae. Pwede natin gawin lahat to. Dapat natin gawin ang lahat to para maging kawangis natin sa pag-ibig ang ating Panginoon. Ang sabi nga dito, para po mas magawa natin yan, love becomes possible when we remember na una tayong minahal ng Panginoon. Mapapakita natin yung pag-ibig sa iba kapag naalala palagi natin na una tayong minahal ng Panginoon. Ano po sabi ng Bible? We love because He first loved us. Una po tayong inibig ng ating Panginoon. Kaya posible na magmahal po tayo. Amen. Pangalawa, be like Christ in His love. Therefore, love generously. Pakisabi, love generously. Basahin ko lang po yung note na nakalagay dito. Jesus showed His love generously towards us by dying on the cross for our sins, by bringing forgiveness and new life, serving us selflessly, and sending the Holy Spirit to be with us. Simple lang. Balikan ko yung ginamit nating word dati. Binigay po ni Lord lahat. All in. Wala po siyang tinira sa atin. While we were still sinners, sabi ng Romans 5:8, Jesus died. Christ died for us. Ganito po tayo minahal ng Panginoon. Alam nyo ba, hindi tayo tinipid ni Jesus? Real talk lang. Kasi kung tinipid tayo ni Jesus, possible naman eh. Di ba nga palagi naman sinishare sa atin na yung droplet lang, yung gaptak lang na dugo ni Jesus, pwedeng patawarin yung mga kasalanan natin. Pero hindi tayo tinipid ni Jesus. What He did is, binigay niya lahat. Kasi bakit? Maging buhay niya, binigay niya po sa atin. Buong buhay po niya, ibinigay niya po sa atin. Showing the ultimate act of love. And yung pong foundation na tinatayuan po natin ngayon, pag-ibig po ng ating Panginoon. It means that giving love without limits ulit. Wala ulit limit. Walang condition, yung una. Ngayon, walang limit ulit. Ang ibig sabihin, magbigay ka buong buo, todo-todo. Pakisabi, todo-todo. It's about serving others selfishly. Sorry. It's about serving others selflessly. Pakisabi, selflessly. Yung hindi pagiging makasarili, yung mas inuuna mo yung iba kaysa sa'yo. Kasi ito yung ginawa ni Jesus. He displayed it saan? Doon pong washing of feet. Imagine Jesus, the creator of heaven and earth. Si Jesus, yung may lalang ng langit at lupa, si Jesus, na nagbigay ng buhay, na magbibigay ng buhay this time, na siya pa, yung naghugas ng paa. Actually, it's all about serving. Kaya nga, it's a beautiful action as well na ginagawa sa mga wedding. Brad, sa tingin na, linis sa mebitis na. Ang ibig sabihin lang, paglingkuran mo siya. Kung paano pinaglingkuran ng Panginoon. Kasi dati yung paglilinis ng paa, wala naman Jordan dati. Wala namang ano dati, yung suot po nila dati, yung mga sandals na pang mga old schools. Tapos yung nilalakaran po nila, hindi naman sementado. Disyerto. Ang ibig sabihin yun, nilinisan po ni Jesus, maburak na paa. Pero wala po tayong narinig na nagreklamo si Jesus. Kasi bakit? Ganyan magmahal generously. Ganyan po magmahal generously. Ang sabi po dito, young people understands generosity in terms of time, affection, attention, effort, and loyalty. Usually, para masabi mo na, or malaman ng kabataan na generous ka sa kanila by time, attention, effort, ayan, at saka yung loyalty. And sa atin din, kung bakit tinuturo sa atin to, para gawin po natin sa iba. Parang for example, ganito, sino po nakakaalam ng yung mga temperament? Wala pong nakakaalam ng temperament. Mag-depth po kayo sa level 3, 4. Level 3, yung temperament na yan, or 4, di ko alam basta nandyan. So yung temperament, yes, pag-aaralan ninyo kung ano yung temperament. Sanguine, yung sanguine, yan, ako sanguine ako eh. Okay, merong melancholy, merong choleric, merong chlorine, ano yung isa? Phlegmatic. Usually, dati yung alam ko lang sa phlegmatic, yung mga mabagal kumilos, ganyan. Pero alam nyo ba, kung bakit pinag-aaralan yun? Hindi para mag-adjust yung tao sa'yo. Kaya mo pinag-aaralan yung bagay para mag-adjust ka dun sa tao. So that we can reach out. Paano mo i-reach out yung sanguine? Paano mo i-reach out yung choleric? Yung, ano kasi? Metaphorical, Basta yung apan pag-aralan nyo na lang.
Mag-dep kayo level 4 or level 3, okay? Level 4. Hanggang advanced class 2. Mag-dep kayo, ha? See you there. See you next week, level 2. Sino lahat ng level 2? Magtaas ang kamay. Ayaw nyo? Grabe kayo. Sige na nga, tuloy ko na to. The Samaritan. Nagalit. Tignan po. The Samaritan showed love generously like Christ by stopping for a stranger in need, helping despite cultural differences and giving his time and resources, his oil, his wine, his donkey, and his money. Ang sabi dito, he ensured the man's care was covered, going above and beyond. Kasi bakit? Uulitin ko lang, ganito po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Balikan po natin yung kwento sa Luke 10:33-36. But a Samaritan as he traveled came where the man was, and when he saw him, yung intentionality nandyan, lumapit po siya, tinulungan po niya, binihisan, ganito ganyan, linagay lahat, binigay yung pangangailangan. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Ano kasi yung 2 denarii? A day's wage, yung sweldo po niya. Ang ibig sabihin, itong si Samaritan, si Good Samaritan na to, wala siyang tinira para sa sarili. Maging wala siyang tinira para sa pangangailangan ng family niya. Take note of this. Baka ma-misunderstood po dito. Ang ibig ko lang sabihin, kapag tumulong ka, dapat yung todo-todo. Ito yung isa sa mga mindset na na-break ko because of this story. Tayo kasi kapag tumutulong tayo, kunyari, merong isang talipandas, merong basag ulo, merong sakit sa ulo na lumapit sa'yo. Kuya, ito kasi ginawa sa akin ito dati. Kuya, pengi pong pamasahe, yung nanay ko po kasi may sakit. Bibigyan mo naman eh. Ang next week, yung ate naman yung may sakit. Baka next week, hospital na yung nanay. Sabi ng Lord, may wisdom akong binigay sa'yo ha. Tumutulong naman eh, nagbibigay naman. Pero, dahil nga alam kong itong tao na to, parang niloloko na lang ako, titigil na ako. Minsan magsisinungaling ka pa, wala siyang binigay. In totoo, meron naman. Tama? Kasi minsan tayo, tumutulong tayo according kung sino yung tao. Realidad, hindi. Sinong mas masarap tulungan? Yung nagda-drugs o yung hindi? Kinabahan akong konti. Ayan. Sinong masarap tulungan? Yung nagnanakaw o hindi? O ito, sa paaralan na lang, sa pagtatrabaho, parehong meron ito. Sinong masarap tulungan? Yung nambubuli sa'yo o yung tumutulong sa'yo? Matik. Because sometimes when we help, dahil kung sino yung tao. Pero alam nyo, simula ngayon tutulong tayo hindi dahil kung sino yung tao. Tutulong tayo kung sino yung si Kristo nasa puso natin. So, ang ibig sabihin, we love unconditionally, pero we love generously din. Kunyari, kuya, kasi itong tinutulungan ko na to, hindi naman niya inaayos yung pag-aaral niya eh. Help anyway. Help anyway. Gets? Pero siyempre, iba po yung usapan. Kapag alam mo namang yung tinutulungan mo, pinambibili ng droga. Pinambibili ng vape. Baka hingi ng hingi sa'yo, Tol, pengi naman tol, wala akong pangkain tol. Tapos makita mo, bumublow pa. Binilugan ka pa sa harap. Nag-jellyfish pa. Alam mo huli. Siyempre, meron naman pong wisdom bibigay ang ating pong Panginoon. Pero ang sinasabi ko lang, kung alam mo yung tao na to nangangailangan and you have the means, you help. At kapag tumulong ka, hindi yung sakto lang, dapat generously. Dapat todo-todo. Dapat hindi tinitipid. Kasi bakit? Ang sabi dito, being religious doesn't equal being loving. True love moves toward need. Ang ibig sabihin, hindi porket nag-a-attend ka ng church, tumutulong ka na. Hindi porket nag-a-attend ka ng YDC, malakas yung amen mo, malakas yung talon mo, mapagmahal ka na. Kasi bakit? Yung testing ng Christianity, it's not inside the church. It's outside. Outside when you exit that gate na meron kang dala-dalang 2 cheese bread tsaka isang juice. Yung totoong testing ng faith mo natin, hindi yung kapag nagsi-second set tayo dito. No. It's when you saw or when you see that person in need pero he hurt you, paano ka kaya? Tutulong pa rin ako. Kasi bakit? Ito po yung panawagan natin mga Kristiyano. We need to love generously. Amen po ba?
Luke 6:34-36. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? So kung magpapahiram ka, tapos naghihintay ka daw ng bayad, para sa inyo yun. Kuya, ang ibig sabihin, hindi na ako maghihintay ng bayad. Alam nyo, bilang mga kabataan pa, para hindi rin kayo mabudol. Marami kasi sinungaling na tao. Nagagamitin yung sakit ng kahit sino para lang makagiin ng pera. So, ganito po yan. Kung wala kang budget for that, for example, merong lumapit sa'yo, Tol, Sis, Beshiwap, Friendster, pwede pong makahiram ng 1,000 kasi kailangan lang emergency. Ikaw, wala ka namang 1,000 or meron ka nga 1,000, pero baon mo yun for the next week. Alam mo, ito yung gagawin mo. Instead na pahiramin mo, bigyan mo na lang. Uy, kuya, paano ko bibigyan? Ayaw nga pahiram eh. Budoy ka. Ito po yan. Bigyan mo na lang yung kaya mong ibigay sa kanya. For example, dun sa 1,000 na yun, yung kaya mong ibigay, 200 na lang. O, ito yung 200. Okay na yan. Bakit? Para hindi ka na nag-expect in return. Kasi bakit? Masasaktan ka kapag, kasi ako nangyari na sa akin yan eh. Hindi ko makakalimutan to. 1,850. Ito yung hiniram sa akin, 1,850. Pinatawad ko na yung tao na yun eh. Nagigigil ulit ako ata. Hindi, joke lang. Hiniraman ako ng 1,850. Ito yung salita na ginamit. Tolls, parang makanining 1,850, ibiyeke king sweldo. Ako naman mabait na kaibigan. Sige! Mambirang tao, nakaapat na trabaho, hindi pa nagbabayad. Masakit yung loob ko. Nag-expect kasi ako eh. Pero kung ginawa ko, Tol, sorry, ala ko. Hindi namin 500, ito yung 1,000. Okay na yan, magaan pa yung loob. Mas maganda yun kapag nagbayad, mas okay ka. Tama, hindi? So, ganun po yung gawin natin. Para hindi rin kasi, baka naman meron sa inyong mga kabataan, nahihirapan mag-say no. You can't say no. Minsan hindi na challenge yan, inuugali nyo yan eh. Yung lahat na lang niyeyesan mo hanggang sa maubos ka. Hanggang dun sa parang nanghihiram ka na para mabigyan mo to. Hindi kasi tama din po yung bagay na yan. So ang ibig ko lang po sabihin dito, kailangan tinitignan mo, okay, para makatulong pa rin ako. Though hindi ko kayang ibigay yung pangangailangan niya, tutulong ako dun sa kaya ko. Nakuha po ba natin? Nakuha. Wag na wag kayong masisira sa pera. YDC, are you there? Are you there? So even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Ulit. Pakisabi, love your enemies. Dami nyo atang kaaway. Pangalawa na to. But love your enemies and do good. So kapag meron ng away sa'yo, kapag sinapak ka sa mukha, libre mo soft drinks. Hindi, sabi niya, love your enemies, do good to them. Ulitin ko lang, hindi na tayo yung nang-aaway. Tayo na yung inaaway. Kapag pinagtriman ka, barkadahin mo. Ayaw, oh. Ano ba barkadahin, kuya? Sasapakin ko sa utak yan eh. Hindi nga. Biblical tayo. Paturo tayo sa word. Paturo tayo sa word. Ayan. So, but love your enemies and do good to them. And lend to them. Pakibasa nga itong naka-ano na to. 1, 2, ayan. 1, 2, 3, go. Magpahiram ka, magbigay ka nang hindi ka nag-expect, pabalik. Clear? Maliwanag na. Ang dami siguro pinapahiram nung pumapalakpak yun eh. Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Ito lang po yung isa sa mga pinaka-naintindihan ko, naaalala ko na sinabi sa amin. Huwag kang mag-expect sa tao na ibabalik nila yung blessing mo. Pero mag-expect ka sa Lord. Huwag kang mag-expect sa tao, pero mag-expect ka sa Lord. Bakit? Kasi sabi po ng Lord, kapag nagpahiram ka sa mga nangangailangan, si Lord yung magbabayad sa iyo. At alam nyo bang kapag nagbalik si Lord, hindi yung sakto lang? Alam nyo bang kapag nagbalik si Lord, siksik? Kapag nagbalik si Lord ng, kunyari, tinulungan mo yung tao na to, ibabalik sa iyo ni Lord ng siksik, sobra-sobra pa para pantulong mo lang ulit sa iba. Nakuha po ba natin? Loving generously like Christ means loving without calculating returns.
Jesus calls us a radical kind of love to enemies and to the ungrateful. Why? Because that's how God loves us. Bakit? Uulitin ko lang, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina, kasi ganun lang din tayo minahal ng atin pong Panginoon. So ang tanong, ang sabi po dito, meron lang nilagay na tanong sa note, ang ganda eh. How's your heart towards those who can't repay? Kamusta kaya yung puso mo dun sa mga taong hindi nakapagbabayad sa iyo? Dun sa mga taong hindi binabalik yung ina-expect mong balik po nila? Meron bang resentment? Merong bitterness? But I hope, pakisabi, I hope, nakapagpatawad na tayo. I hope nakapag-release na po tayo. Talagang maraming nagkakautang doon sa tao na yon. Ang lakas ng palakpak eh. Ayan, sabi po dito sa note, let's love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us, giving freely, serving selflessly, and forgiving abundantly. So, ang tanong lang, assessment lang, ikaw ba, do you ignore people who are struggling? Are you ignoring this kind of people na alam mong nagkakaproblema, pero hinahayaan mo lang? Do you scroll yung past pain? Alam niyo yung ibig sabihin niyan? Yung hindi mo dinidil yung sakit na nakaraan, kaya hindi siya nadidil talaga sa Lord? Hindi mo siya sinusurrender? Do you only help your circle? Yung bang tinutulungan mo lang yung mga kaibigan mo? E paano yung hindi? So mag-assess po tayo. Actually, kayo lang yung nakakakilala ng mga sarili ninyo. At pwedeng application din po sa atin. Pwede po natin gawin to as us loving generously sa mga kabataan. Listen to this. Pakisulat din po kung kaya. Sit with someone who sits alone. This is us being generously loving other people. Sit with someone who sits alone. Yung mga nag-iisa, samahan nyo. Kasi bakit? Sigurado akong aayawan nyo yung pakiramdam na nag-iisa ka lang. Eh kuya, introvert ako eh. Binago ka na ng Lord. Inverter ka na ngayon. Second, check on the quiet friend. I-check mo daw yung quiet friend mo, yung kaibigan mong hindi na nagpaparamdam. Kamustahin mo, baka meron ng malaking dala-dala yan. Share what you have. Yan. Sharing is, maraming may bata sa inyo na sharing is caring. And be generous with encouragement as well. Gets ko. Kuya, paano ko magiging generous? Sakto lang yung pera ko. Gets ko yan. Pero marami pong pamamaraan para maging generous po tayo. Kasama po dyan yung encouragement. Actually, meron ako nabasa before, ang sabi niya, ito yung kakulangan ng mundo ngayon. Maging generous sa testimony. Yung ginagawa ng Lord sa inyo, i-share nyo. Ikwento nyo, hindi para magpasikat kayo, kundi para makapag-encourage po tayo. Kuha. Nakakasunod. Ayan, practical application na pwede po natin gawin para maging generous po tayo. At pangatlo, be like Christ in love. In His love, therefore, love willingly. Pakisabi, love willingly. Alam mo yung love willingly? Yung hindi ka napipilitan. Yung love willingly, yung gusto mo yung ginagawa mo. Ang sabi dito, loving willingly like Christ means choosing to love others with a sacrificial heart regardless of worthiness or cost. It's agape love. Pakisabi, agape love. It is proactive and committed. Pakisabi, proactive and committed. Hindi lang siya feelings. Kaya nga uulitin ko, yung pag-ibig po, hindi siya feelings. It's an action word, yung love. Alright? So, balikan natin. Yung kwento ulit ni Prodigal Son. Kilala nyo na siguro yung Prodigal Son, no? Okay, kilala nyo na yung mga kwento, no? By chance, a priest came along, yung pong pastor or yung leader ng church. But when he saw the man lying there, he crossed the other side. Then, a temple assistant, Levite, yung pong nag-work sa temple, yung minister, nakita din, tinanggihan din. Pero sabi po dito, but then a despised Samaritan. Pakisabi, despised. Imagine yung word na ginamit para po i-describe yung Samaritan, yung kaaway, yung ayaw, yung kaalitan nung nabugbog na tao. Ang sabi niya, then a despised Samaritan came along. And when he saw the man, he felt compassion for him. Nakaramdam siya ng awa at hindi lang basta pity, kundi compassion. Ang sabi po nang nabasa ko na nilagay ko dito, compassion costs something. Kasi bakit? Iba yung awa ka lang, iba yung nagkaroon ka ng compassion. Sino dito yung nagkakampus-sumpukan? Taas ang kamay.
Napag-aralan niyo na ba yung compassion? Tapos na sa passion? Tapos na sa generosity? Tapos na sa integrity? Okay, yung mga hindi po nakakagets, mag-campus umpukan kayo, magigets niyo po yan. So, mga pang-campus umpukan ministers lang po yung bagay na yan. Alright, so compassion costs us something. Ang sabi dito, the Samaritan gave his time, his effort, his money, and even his safety. Kasi bakit? Real love is sacrificial. Tama? Nasabi nga po ng palagi tinuturo po sa atin, you can give without loving, but you cannot love without giving. Palagi pong kasama po yung pagbibigay dyan. And real love is sacrificial. Binigay lahat ni Samaritan eh. It interrupts, listen to this, it interrupts schedules and use your resources. Ang ibig sabihin, kahit pa meron ka nakaset na lakad, pero meron ka nakita na kakailangan ng tulong, tutulong ka. Amen po ba? Praise the Lord, I can still remember na yung pong panahon na isa sa mga kabataan natin, isa sa mga kuya po natin, kuya ninyo, rather, hindi ko pala siya kuya, na nakakailangan ng tulong. Because I had this desire sa akin. Kasi nga, ilalatag ko lang po yung buhay ko. Hindi ako matalino. Hindi ako marunong sa mga sistema. Hindi ako, if you are to compare me to other youth pastors sa church, sa mga churches, medyo ano lang ako, gwapo lang, gwapo. Ayan. Thank you, no? Ayan. Hindi. And ito yung hiningi ko sa Lord. Lord, gamitin mo kung paano ako makakatulong. Kasi nga, hindi ko sila matutulungan academically. Merong lumapit sa akin, kuya, meron akong problema, arithmetic, pitikan, takabuntok. Wala akong balugan. Wala akong alam dyan. So, ang sinabi ko lang, ang inalam ng Lord sa akin is availability. Na hanggat kaya akong maging available. Kasi nga, I'm not good with words as well. Eh lalo na ako makataka ko kapag kunyari nag-share ka sa akin, nadidepress ka. Lalo ka madidepress sa akin noon eh. Kuya, alam mo may problema ako. Alam mo, meron din akong problema. Alam mo, pabida mo na friend. Ganun ako dati eh. Pero ang hiningi ko sa Lord, Lord, gamitin mo ako kung paano mo ako gagamitin sa ministry mo. And meron pong isang kapatid po natin. Hindi ko na lang papangalanan kung sino. It was Ganingaldo. Alam niyo yung Ganingaldo? About midnight. Ayan, meron siyang gagawin na mag-a-attempt po siya ng suicide. And then yung kwento niya ganito. Around 1, 2 a.m. ata ng madaling araw, di ko na maalala. Ang sabi niya, tinawagan niya lahat ng friends niya na mga tinutulungan niya dati and he was expecting na meron sumagot sa kanila pero walang sumagot kahit isa. And then ito po yung deal niya bago niya katawagan. Ang sabi niya, 3 beses lang mag-ring. Pero kapag hindi sumagot to, magbibigti na ako. 3 beses lang. Hindi yung 3 minuto. 3 beses lang na ring. Paano yung ring? Ring. Di ko alam. Ring, ring, ring. Ring. Pero praise God, sa pangalawa po, sumagot tayo. And then pinuntahan po natin. Alam nyo ba? Sakripisyo yun. Kasi bakit? Madaling araw eh. Yung nasa komportable ka na eh. Nakasando ka na lang, naka-boxers, nagsiselfone, nakahiga. Pero kailangan mong puntahan. Kasi naniniwala ako, ganun din yung ginawa ng Lord sa akin nung nakaraan eh. Alam nyo kung ano yung nangyari? Hindi ko na lang papangalanan kung sino. Ginagamit po ni Lord yung tao na yun ngayon. Yung pong same na tao na yun, siya po yung tumutulong ngayon sa mga kabataan na pinapahawak ng Lord sa kanya. Pero siya mga nahawakan ng mga complicated cases ng mga kabataan. Ngayon, medyo dumadami na yung kabataan pinagkakatiwala sa kanya. You know why? Dahil yung po naranasan niya na pag-ibig, shinare niya din sa iba. Yung naranasan niyang encounter ng Panginoon, sinishare niya po sa iba. Bakit ko sinasabi to? Kasi ganito po yung pag-ibig talaga. Sacrificial. Yung pag-ibig talaga, meron kang gagawin para sa ibang tao. Kasi bakit? Uulitin ko lang kasi una kami mahal ng Panginoon eh. Kasi unang nag-sacrifice si Jesus para sa iyo. Bakit kang magiging selfish na i-share yan sa iba? Are you there? Once again, I'm not talking about love life here. Tanggalin po natin yung mindset natin about love life for this day only. Tanggalin po natin, sige. Ang usapin dito yung mga kaibigan mo na nakakailangan sa'yo. Yung mga kasiyo mo na akala mo funny-funny lang. Pero meron na palang pinagdadaanan. Kung talaga mahal mo yan, you will make time and effort to help that person. Amen. Sa mga forerunners, taas ang kamay. Forerunners. Lahat ng forerunners, taas ang kamay. Yan, no? Siyempre, lalo na tayo. Amen ba, forerunners? If you're not willing to sacrifice for the youth, then magpaalam ka na sa akin, umalis ka.
hindi kita kailangan sa team ko. Forerunners, are you there? Hindi ko po kailangan ng forerunner na pa-cute. Cute na ako, okay na yon. Ang kailangan ko po, forerunner na marunong magmahal ng mga kabataan. Yung pong forerunner na i-disregard yung schedule na nakaset siya kasi meron siyang kailangan tulungan. Hindi ko sinasabi ito sa mga forerunners lang. I'm saying this para sa inyo na nagde-desire na maging forerunner someday. Na kung ika-cancel mo yung CEO mo kasi isa lang yung CEO mo, huwag kang mag-forerunner. Kung meron kayong mga forerunner na ganyan, sumbong nyo po sa akin. Na kung ika-cancel mo yung CEO mo kasi meron kang date, meron kang lakad. Remember this. The very reason why we are here today being used by the Lord because there was someone na hindi nag-give up sa atin. Merong isang tao na nagsakripisyo po sa atin. Tapos ikaw, biglang iiwan mo lang. Biglang hahayaan mo lang. What if? I'm gonna give you this big what if. Ikaw na lang yung last chance na nakikita ng bata na yan. Sa lahat ng forerunner, take this seriously. Sa lahat na nagde-desire maging forerunner, take this seriously. What if? Ikaw yung pinaka-last straw na nilapitan ng tao na yan na ate, kuya, kailangan ko ng tulong. Tapos anong reason mo? Pwede next time na lang, busy kasi ako ngayon eh. Tapos yung kinabibisihan mo kasi meron ka lang kikitain na tao na hindi naman emergency. Kasi meron ka lang kikitain na kaibigan. Kasi may date ka lang, magsasamji ka or all. Di ko alam kung ano reason mo. Tapos dahil hindi niya na-meet yung need niya na dapat ibibigay mo na ikaw yung gagamitin ng Lord, nagpakamatay yung bata. Anong gagawin mo? Are you getting my point? Real love is sacrificial. Kaya nga aalis ka sa schedule mo eh. Kaya nga meron kang ibibigay na kahit nahihirapan ka, ibibigay mo pa rin eh. Kasi ganyan yung tunay na pag-ibig. At hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil willing kang tulungan yung tao na yan. Amen, forerunners? Amen sa lahat na nagde-desire na maging forerunner? Ulitin ko lang, sa pagiging forerunner po natin ngayon, hindi lang kabod, okay ka na sa leader mo, goods ka na, no. Kailangan merong certain characters po tayo na tinitignan. Bakit? Kasi the moment na humawak ka ng kabataan, you're handling a big responsibility po na mga kaluluwa na ipagkakatiwala sa inyo ng Lord. So, sabi dito, thank you Lord. Yung priest and Levite, they saw the wounded man, but the Samaritan felt compassion. Ito po yung sabi dito, but most importantly, intentionally pumunta siya doon and he stopped what he was doing or what he was about to do. Tumigil po siya. Bakit? Because gusto niyang tulungan itong tao na to. And I hope tayong lahat ganito po tayo. Why? Because you cannot say you love people if you're always too busy for them. Why, DC, are you there? You cannot say that you love people but you're always too busy for them. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung tao pero wala kang oras para sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung mga disciple mo pero wala kang oras para sa kanila. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo si Lord pero wala kang oras para sa kanya. Pero ang sinasabi ko po dito, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung tao but you're not spending time with them. Pero hindi ka nagsasakripisyo para sa kanila. And I hope tayo pong lahat matuto po tayo. Bakit? Ang sabi po ng Bible, 1 John 1, 3:16-18. This is how we know what love is. Ito daw yung pag-ibig. Konteksto po ng salita ng Panginoon. Konteksto po ng Bible, hindi ng mundo. This is how we know what love is. That Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So ito daw yung standard ng pag-ibig. Na si Jesus, sinet niya yan, yung ultimate sacrifice. Ayan, high bar yung sinet ng ating Panginoon na standard. And then ito po yung test. John makes it practical ang sabi diyan. If anyone has material possession and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So meron ka daw nakikita na tao na nangangailangan, may be kapatid, kaibigan, kung kahit sino man yan na nakikita mo na nangangailangan, pero meron kang itutulong ang sabi diyan, how can the love of God be in you? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. So kapag nagmahal ka, wag mo lang sabihin. Gawin mo. Amen. Kapag nagmahal ka, wag puro nguso. Samahan mo ng puso. Amen po ba? Samahan mo ng kilos at gawa. Amen? Amen ba?
Ito, ngayon lang, naalala ko lang. Huwag kang hahabol ng SK chairman o kaya kagawad pero meron kang kasama na tao. Meron kang kasama, meron kang ayaw na tao, meron kang kinagagalitan na tao. Kasaman. Kasi bakit? Magiging plastic ka lang. Baka magka-Ducati ka bigla. So, mahalin po natin, ipakita po natin sa gawa. Alright? Sabi dito, Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, possible application lang. Dito po sa point po na to. Kung meron po nakasakit sa inyo, forgive before they apologize. Kuya, hirap naman nun. Kuya, papatawarin ko, nasaktan ako, hindi nga nagsusorry sa akin. Alam mo yung pagpapatawad, hindi siya para sa kanya, para sa'yo. Para ma-set free ka dun sa bigat. Sabi dito, serve without being forced. Mag-serve ka willingly. Ibigay mo lahat. Kunyari, simulan natin sa bahay. Pag naglinis ka, huwag mong ibabagsak yung plato. Hindi yung ipaparinig mo kahit sa kabilang barangay. Hindi naman ako para marinig na nagbubusit ka. Huwag ganun. Serve without being forced. And ito yung pinaka-importante para sa akin na kailangan din ng kabataan ngayon. Show up even when it's inconvenient. Show up even when it's inconvenient. Pakisabi, show up. Show up even when it's inconvenient. You know why? Baka kagaya din kita na hindi ka maalam sa salita, hindi ka marunong sa kaisipan. But your mere presence can save someone from killing themselves. Yung mismong presensya mo lang, pwede makapagligtas ng buhay na nawawalan ng pag-asa. Nakukuha po ba natin? Are we there? Be like Christ in His love. Love unconditionally, love generously, and love willingly. Love like Christ, unconditionally, generously, and willingly, reflecting His heart in all we do. Meron po ko nalagay dito ang sabi, if we only love people who deserve it, we are not different from the world. Listen to this. If we only love people who deserve it, we are not different from the world. But when we love like Jesus, people notice. Sigurado nakikita po ng mga tao po yan. So ang sabi dito, you are destined to be like Christ. Pakisabi, destined to be like Christ. We are destined to be like Christ, not to be popular, not to be cool, not to be successful, pero para makita si Jesus po sa ating mga buhay. Para po mapakita natin na tayo talaga yung ambassador ni Kristo po dito. Try to imagine this, right, DC? Kung si Jesus, kasi ang gusto ni Jesus magaya po natin, yung pag-ibig niya, tama. Pero imagine this, kung si Jesus, kagaya, yung pag-ibig ni Jesus rather, kagaya ng pag-ibig natin. So, balik na rin lang natin, kung si Jesus, gagayahin yung pag-ibig natin, ito po yung mga tanong. Would He have gone to the cross? Kung si Jesus, gagayahin tayo. Yung pag-ibig na meron po tayo para sa kapwa natin, tutuloy pa kaya si Jesus dun sa cross? Would He forgive us every time we sin? And every time we ask for forgiveness? Would He stay faithful even when we fail? Kung si Jesus, gagayahin tayo. But praise God, hindi po ganun yung kwento. Tayo po dapat yung gagaya kay Jesus. You know why? Because tayo, ng mga anak ng Panginoon, as Christians, followers of Christ, followers, ambassadors, tagasunod po ni Kristo, dapat makita po sa atin yan. Paul says, ang sabi dito, ang sabi dito, that's the love we're called to reflect. Kasi bakit? Si Jesus, ito po yung pag-ibig na ginawa niya. Kahit alam niyang hindi natin siya mamahalin agad-agad, kahit alam niyang hindi natin ibibigay 100% agad-agad yung buhay po natin, He willingly gave up His life for us sa cross. Pumunta po siya dun sa cross. Hanggang ngayon, pinapatawad po niya tayo sa mga kasalanan po natin. At hanggang ngayon, tapat po siya. Kahit maraming mga pagkakataon, hindi po tayo nagiging tapat sa Kanya. And that's the love we're called to reflect. Amen, YDC. Yun po yung pag-ibig na kailangan i-reflect po natin. So ito po yung challenge ko sa bawat isa sa atin. Lahat to, walang exemption, pati sa akin, pati sa atin. Let us love ngayong week na to. O kaya, pag-uwi ninyo or simula bukas sa pag-aaral, hindi ko alam. Love one difficult person. May it be your brother, your sister, your parents,
Pero magmahal ka na para sa'yo, sobrang difficult mahalin. Tapos, give without expecting. Okay? Forgive without delay. And serve without applause. Ang gagawin po natin, magbigay tayo, magmahal tayo, na hindi po natin iniisip yung pangsarili po natin. Because to be like Christ, we must love unconditionally, generously, and willingly. Nakuha ba? Nakuha ba yung challenge po natin? Ano kasing gagawin? Love one difficult person, give without expecting, forgive without delay, and serve without applause. Gagawin po natin yan. Hindi para sa atin, kundi para ma-show up po natin yung pag-ibig ng Kristo na nasa sa atin. Amen po ba? Amen ba? Natuto? I-apply yung natutunan? Sige, bumulakpak po tayo, tayo po tayo. And as we take the Holy Communion,